We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nagkagirian ang ilang pulis at residente sa isinagawang demolisyon sa isang barangay sa Angeles City sa Pampanga. Tutukan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nabulabog ang mga residente sa isinagawang surprise demolition sa ilang kabahayan sa Sitio Balubad, Barangay Anonas, Angeles City. Kita sa video na in-upload online ng isang netizen ang sapilitang pagpasok ng demolition team sa lugar. Tol, matahan nyo ba? Nauwi sa pisikalan ng demolisyon hanggang sa naghahagis na ng mga babasagin na bote ang mga residente para mapigilan ng demolition team. Ayon sa isa sa mga leader ng Homeowners at Farmers Association, 2 araw ng ganito ang sitwasyon sa kanilang lugar. Medyo na takot yung mga tao dahil nga po wala naman sa usapan na meron silang gigibayong bahay. Merong another deployment kanina na nagulat na lang din po yung mga tao na napalibutan na po ng mga SWAT saka ng mga demolition team na naman. Talagang nagre-resist yung mga residente ng Balubad. Habang binabaybay nila yung daanan, binabato sila ng mga residente ng Balubad. Hindi po kami kalaban. Hindi namin sila sinasaktan. Maximum tolerance talaga from the very beginning. Ilang residente, kapulisan at miyembro ng demolition team ang sugatan dahil sa tensyon. Aabot sa 500 na tenants ang bilang ng mga pinapaalis sa 73 hektaryang lupa sa Sitio Balubad, Barangay Anonas matapos makansila ang Certificate of Land Ownership Award na ibinigay sa mga tenant. Pinaalis sila sa lugar matapos mabili ang lupa ng isang private developer. Kinundi na naman ng city government ng Angeles ang surprise demolition. Sa isang post sa social media ng Angeles City Information Office, sinabi ni City Mayor Carmelo Lazatin Jr. na hindi sumunod ang developer sa kanilang amicable settlement na magbibigay muna ng konkretong development plan bago paalisin ang mga tao sa lugar. Dahil dito, magsasagawa raw ng hakbang ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga tenant. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang developer. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagwala ang isang 14 anyos na dalagita sa Ormoc City ilang oras matapos umanong maglaro ng Spirit of the Glass. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules ng hapon sa barangay Tambulilid, Ormoc City. Makikita sa video na pinagtutulungang hawakan ang dalagita ng kanyang mga kaanak. Ayon sa kanyang tiyahin, nagsimulang nagpakita ng kakaibang kilos ang pamangkin ilang oras matapos maglaro ng Spirit of the Glass. Kasama niyang naglaro ang isa pa niyang kapatid at 3 kapitbahay. Bago nagwala, inaya pa ng dalagita ang kanyang mga kasamahan na magpunta sa isang simbahan para magsindi ng kandila. Subalit pagdating nila sa lugar, ayaw na niyang pumasok sa simbahan. Ayon sa tiyahing si Giselle Bitoon, nagtangka pa umanong magpasagasa ang pamangkin. Anong pagkagabi namatikda na sa ang iyang mga tauban, namatikda na nga magsige maghinuktok na sige pangambrot sa iyang lawas niya, magsig pamaak siya kaugalingon. Dagdag ng tiyahin na sa mga oras na parang bumubuti ang katinuan ng kanyang pamangkin, dito na nabanggit na kukunin umano siya ng pamilyang itim. Nagwala na, isog na kayo. Isog na kay Pugman. Unsa may mga pulo nga manggawa sa iyang baba di ay Giselle? Maringon siya nga ako na kuno ni
Dahil sa kakaibang kilos ng pamangkin, nagpatawag sila ng quack doctor kahapon ng umaga. Nang hindi umubra, dinala na nila ang dalagita sa St. Mark the Apostle Parish sa Barangay Linaw. Ayon kay Monsignor Arroyo, hindi mabuti ang paglalaro ng Spirit of the Glass dahil posible umanong makakatawag ito ng masasamang espiritu. Paalala niya sa mga Katoliko, palakasin pa nila ang paniniwala sa may kapal at ugaliing magsimba. Ayon sa tiyahin, matapos mabasbasan ang pamangkin, pumuti na ang pakiramdam nito. Ayon sa isang psychologist, ang beyond normal na behavior na ipinapakita ng dalagita ay posibleng senyales o manifestation ng schizophrenia o psychotic episode. Kinakailangang isailalim siya sa isang psychological evaluation para makagawa ng assessment sa kondisyon ng dalagita. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mirondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga nawawala dahil sa landslide sa Maco, Davao de Oro umakyat na sa 110 katao. Yan ang tinutukan live ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni? Chris, pumalo na sa 11 ang nasawi dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Base ito sa pinakahuling tala ng MDRRMO Maco as of 4 p.m. kahapon. Mula sa Himpapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok habang ilang bubong ay natakpan na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mga nawawala pang sakay ng 2 bus. Sa kuhang video ng Maragusan Emergency Response Team ng Maragusan Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations, makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Gayon din ang mga bahay na nasira bunsod ng pagguho. Ang isang babae na ito, binuhat na ng ilang responders para sa agarang medikal na atensyon. Ang mga malalaking bato, halos matabunan na ang kalsada. 4 na bangkay ang nahukay sa operasyon kahapon. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO Maco, 11 na ang nasawi sa pagguho. Mula naman sa 49 na unang napaulat na nawawala, itinaas na ito sa 110 base sa update ng MDRRMO Maco as of 4 p.m. kahapon. 1,160 naman ang bilang ng mga pamilyang inilikas mula sa peligro na nasa mga evacuation center ngayon. Umaasa naman ang ilang mga kaanak ng mga nawawala na buhay pang matatagpuan ang kanilang bahal sa buhay. Ayon sa PDRRMC Davao de Oro, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. Nilinaw naman nila nang dahil sa paglambot ng lupa, dala ng shear line at trough ng low pressure area ang posibleng dahilan ng pagguho. Ayon sa mga evacuee, hindi naman sila kinukulang sa pagkain dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Chris, kaninang umaga isang batang babae ang nahukay, nabuhay ng mga rescuers at kabilang ang batang ito sa natabunan ng gumuhong lupa noong February 6 ng gabi. Sa ngayon, patuloy pa nating inaalam ang karagdagang impormasyon tungkol dito. Chris. Maraming salamat, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naitala ang isang kaso ng imported malaria ng Iloilo City Health Office nitong Lunes, February 5. Ang pasyente ay isang 43 anyos na lalaki at seaman na residente sa Arevalo, Iloilo City. Ayon sa Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit, nagmula ang nasabing lalaki sa East Africa. Nanatili ito doon ng mahigit 1 buwan mula November 16 hanggang December 26, 2023 matapos magkaproblema ang barkong pinagtatrabahuan nito. January 8 nang makaramdam ito ng mga simptomas katulad ng lagnat at panginginig ng katawan habang nasa United Arab Emirates. Ngunit hindi ito nagpatingin sa doktor at nanatili lang sa barko. January 23 nang dumating ito sa Maynila at sumailalim sa laboratory test at na-diagnose na may urinary tract infection. February 2 nang dumating ito sa Iloilo City at February 5 naman nang madiskubring positibo ito sa malaria. Bukod sa kagat ng lamok, maaaring magkaroon ng malaria sa pamamagitan ng blood transfusion o pagsasalin ng dugo ng isang may malaria patungo sa taong hindi apektado nito gamit ang karayom. Mild symptoms lang ang nakita sa pasyente, ngunit patuloy pa itong minomonitor ng SESU. Asymptomatic naman ang mga miyembro ng pamilya nito.
Ayon sa SESU, wala nang dapat ikabahala ang mga residente ng lungsod dahil nakagawa na sila ng mga hakbang upang hindi na ito kumalat. Naka-provide naman kita sa iya sa mga mosquito nets and also naka-fogging naman sa ila area para hindi man maglapta ang mosquito bites. Tapos kita mismo long sleeves, kita amo man na amon advice sa ila pamilya. Patuloy ang monitoring at assessment ng Ilocos Norte DRRM Office sa kabuang pinsala ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa probinsya noong Biyerkules, February 7. May ilang istruktura na nakitaan ng bitak tulad ng Bacara Bell Tower, Santa Monica Parish Church at Lawag City Hall. Bagamat may mga nahulog na palitada sa Lawag City Hall, hindi naman sinuspindi ang pasok ng mga empleyado. Sa Bacara may 10-meter radius restriction sa Bell Tower dahil sa mga nakitang malalaking bitak. Kailangan ng reassessment ng Municipal Engineering Office bago ito muling buksan sa publiko. Mungkahin naman otoridad ang regular na earthquake drill para sa kaligtasan ng mga residente. I use the term restricted because after an earthquake na malakas, alam naman natin na mayroong mga possible aftershocks. Hindi pwedeng may mga pupunta doon. Mabenta ngayong Chinese New Year ang mga pampaswerte at syempre pagkain Chinese. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Isang tikoy na pagsasaluhan ng kanilang pamilya ang binili ng nanay ni si Jennifer sa Chinese store na ito sa Batangas City. Kahit pa Pinoy sila, nakaugalian na rin daw na maghanda sa selebrasyon ng Chinese New Year. Nakasanayan lang po at gusto ng mga bata ko. Sa tindahan ni Shobi, nagiging mabenta na raw ang iba't ibang Chinese items, gaya ng tikoy na mabibili mula 75 pesos hanggang 300 pesos, Lucky Charms na may 3 for 100 pesos, Chinese candle na 150 hanggang 200 pesos ang presyo, may Chinese fondue na mabibili ng 30 pesos at wishing paper na 180 pesos ang presyo kada bundle na ginagamit sa handaan. May stick alay mo na ibig sabihin yung babait tao na punta din na tikim ng ulam. Tapos silang sunog ito. Pagtapos na sunog, ibig sabihin siya tapos na kain, alis na. Ang Chinese New Year itinuturing ding Spring Festival na hudyat na panahon ng pagtatanim. Ayon sa isang sociology professor, may malalim kasing koneksyon tayong mga Pinoy sa Chinese. Pero paliwanag niya, hindi lang daw dapat nakikiuso ang mga Pilipino. Mainam na pahalagahan din ang kanilang tradisyon at kultura. Their history together goes even before the arrival of the Spaniards. Pre-colonial period, we already have established relations with the Chinese. So it's just a commemoration of the, sabi nga, camaraderie between the Chinese and the Filipino people. Kitang-kita raw ang impluwensya ng Chino sa mga Pilipino mula sa mga pagkaing inihahanda sa bagong taon hanggang sa paggamit ng firecrackers at pailaw. Ang kulturang Chinoy, malayo pa raw ang tatahakin, kaya't makakatulong kung ipapasa rin ang tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 80 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa, nagkarerahan sa Bangkarera 2024 sa Magsingal, Ilocos Sur. Silipin sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga modified na makina ng bangka ang kumarera sa tura-tura category ng Bangkarera 2024 sa Magsingal, Ilocos Sur. Malalaki talaga yung mga makina nila, malalakas. Sa laot, tumatakbo sila ng mga 100 to 120 kilometers per hour. Full setup po siya, upgrade ang makina at methanol po yung gas niya. Metal, kaya malakas. Ang team ni Jomar mula Bulacan at Zambales ang siyang defending champion. Kwento niya, mahigit 100 kompetisyon na ang nasalihan nila mula 2013. Maganda raw na kilalanin na ito bilang sports ng mangingisda. May panaltagan category din o iisang setup ng engine ang susundin. Karera ng fishing service o karaniwang bangka ng mga mangingisda at karera gamit ang balsa. May nakastandby naman na Coast Guard, Medic at DRRMC para sa kaligtasan ng mga participant. Sa buong Pilipinas year-round na may nagpapalaro ng ganito. Bilang isang coastal province, nais ng provincial government na makilala ang lalawigan bilang venue sa ganitong kompetisyon na malaking tulong sa tourism industry.
Nasa 80 boat participants mula Zamboanga, Samar, Quezon Province, Mindoro, Pampanga, Bulacan at mga probinsya ng Region 1 ang sumali sa Bangkarera 2024. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kapuso Bloodletting Day isinasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong February 9. Makibalita tayo live kay Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, kasabay ng ating hangarin na makapaglingkod sa ating mga kapuso, umarangkada na ngayong araw ang ating Kapuso Bloodletting Day sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaga pa lang, bukas na ang CSI Mall sa Dagupan City para bigyang daan ang ating mga kapuso na gustong magbahagi ng kanilang dugo sa pagnanais na madugtungan ang buhay ng iba. Sa Ilocos Sur, maaga ring nagsidatingan ang mga blood donors sa covered court na ito sa Barangay Kuta sa Vigan City para sa kaparehong hangarin. Sa Batangas City, tumugon din sa panawagan ang mga pribadong individual at mga uniformed personnel sa Kapuso Bloodletting Day na ginaganap ngayon sa SM City, Batangas. Dahil ang isang bag ng dugo, kapalit ang tsansang makapagdugtong ng buhay. Maaga ring nagtungo at pumila sa Robinsons Naga ang mga kapuso natin sa Naga City, Camarines Sur. Bit-bit ang adhikain na makatulong at madugtungan ang buhay ng iba. Umarangkada na rin sa Cebu City ang Kapuso Bloodletting Day ngayong araw. May mga nakapila na para mag-donate ng dugo at nakaantabay na rin ang mga medical personnel sa Ayala Mall Central Block. Nagsimula na ring magsidatingan ang mga blood donors sa Robinsons Place, Iloilo sa Iloilo City. At kahit holiday ngayong araw, may mga naglaan pa rin ng kanilang oras para maging bahagi ng blood donation campaign sa Ayala Mall Capitol Central, Bacolod sa Bacolod City. Sa Davao City, handang-handa na rin ang mga kawani ng Philippine Red Cross sa Kapuso Bloodletting Day sa Ayala Malls, Abriza. Habang sa Cagayan de Oro City naman, ginagawa ang aktibidad sa ngayon sa Ayala Malls Centrio. Karamihan sa mga regular blood donor, sinisigurong nakakapag-donate ng dugo para na rin sa kanilang kalusugan. Mangilan-ngilan na rin ang nag-donate ng dugo sa blood donation drive sa KCC Mall Gensan sa General Santos City. Ayon sa mga donor, nakakagaan daw ng loob na makatutulong sila sa mga nangangailangan ng dugo. Umaasa naman ang Philippine Red Cross na makakamit nila ang kanilang target na supply ng dugo sa tulong ng isinasagawang blood donation drive sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Para sa mga kapuso natin, Chris, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao na nais pang maging bahagi ng ating Kapuso Bloodletting Day, pwede pa po kayong humabol dahil hanggang mamayang alas 6 ng gabi pa ang blood donation drive sa nabanggit na mga lugar. Pero ang paalala ng mga medical personnel, tiyakin na mayroong sapat na tulog at pahinga bago mag-donate ng dugo at hindi rin uminom ng alak sa loob ng 24 oras at wala ring iniinom na gamot sa nakalipas na 24 oras rin at kumain at uminom ng maraming tubig bago at pagkatapos mag-donate ng dugo. Yan ang latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Patay ang isang lalaki na nakaupo sa nakaparadang e-bike sa Talisay City, Cebu matapos barilin madaling araw kahapon, Miyerkules. Ang biktima ay kinilalang si Jason De Hacto, 19 anyos at residente ng Barangay Tangke. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng drug-related ang insidente dahil nagbebenta umano ang biktima ng illegal na droga. Ayon sa kapitbahay ng biktima, habang umiinom ng kape, narinig niyang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nung alamin ang nangyari, dito na niya nakita ang nakabulagta at ang wala ng buhay na si De Hacto. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang mukha ang biktima. Nahulog sa bangin ang truck na may kargang semento sa San Enrique, Iloilo. Pahinante nito, patay. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Nahulog sa bangin sa Barangay Madarag sa bayan ng San Enrique, Iloilo ang 10-wheeler truck na ito na may karagang semento pasado alas 4 Huwebes ng madaling araw. Nakaligtas ang truck driver na si Joan Padilla, 39 anyos, matapos makatalon mula sa truck bago pa man ito mahulog. Pero ang pahinanting si J.R. Reyes na tubong Carles, Iloilo, nahulog at nadaganan pa ng mga sako ng semento. Ayon sa San Enrique Police, galing sa Iloilo City at papunta sana ng Rojas City, Capiz ang truck. Pero pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada sa San Enrique, nawala ng preno ang truck. Pangailangan pasensya sa akong kainante sa pamilya sa madalong siya gawa, no? Kaya nahulugan sinisang aton nga truck na ni, or less mga 100 meters. Pasado alas 12 ng tanghali na recover ang katawan ng pahinante na agad namang dinala sa ospital, pero idiniklara na ito na dead on arrival. Binawian naman ng buhay ang dalawang riders matapos magsalpukan ang kanilang mga minamanehong motorsiklo sa madilim na bahagi ng Barangay Tabuan sa bayan ng Estancia, Iloilo. Makikita sa CCTV footage na ito ang aktual na salpukan ng dalawang motorsiklo. Nagmula sa bayan ng Carles ang motorsiklo na minamaneho ni alias Vernon, 22 anyos, at angkas na si alias Rona. Bigla namang lumipat ng lane ang motorsiklo na minamaneho naman ni alias Ray na nagresulta sa banggaan. Dinala pa ang mga ito sa ospital pero parehong binawian ng buhay ang dalawang riders. Patuloy namang ginagamot sa ospital si alias Rona. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang green sea turtle o pawikan ang matagumpay na naibalik sa karagatang sakop ng bayan ng Gubat, Sorsogon. Ayon sa report ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Mendro Gubat, dalawang mangingisda ang unang nakakita sa pawikan matapos itong matrap sa fish pen sa Barangay Paco nitong Pebrero 6. Agad din itong na-rescue ng naturang mga mangingisda at inireport sa tanggapan ng Mendro. Ang pawikan ay may habang 44 cm at lapad na nasa 43 cm. Nang matiyak na nasa mabuti itong kondisyon, pinakawalan na ito ng Mendro katuwang ang Philippine Coast Guard Sorsogon at PNP sa karagatan. Nagpaalala naman ng Mendro sa publiko na agad ipaalam sa kanilang opisina ang mga ganitong insidente para sa kaukulang aksyon. Ito ang inyong Regional TV News. Nabudol ang isang lalaking umorder ng 12,000 pesos na halaga ng frozen meat sa 4 na kataong hindi niya kilala. Ang detalye sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ang inaasam sana na dagdag kita, nauwi sa wala at naglaho magi ang puhunan sa isang iglap. Pebrero 6, isang lalaking negosyante sa bayan ng Daet, Camarines Norte ang inalok ng 3 lalaki at isang babae ng isang kahon ng frozen goods sa halagang 12,000 pesos. Agad naman itong binayaran ng biktima sa pag-aakalang lehitimong supplier ang mga ito. Tila nalibang daw ang biktima sa pakikipag-usap sa mga sospek kung saan mayroon pa silang ipinangakong mga item na ibibigay sa kanya ng libre. Pero nang makalis na ang mga sospek, doon na napansin ng biktima na kaunti lang ang produktong ibinigay sa kanya at hindi umabot sa ibinigay niyang halaga. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng kapulisan matapos mag-report ang biktima kung saan nagresulta ito sa pagkakahuli sa 2 sospek hanggang sa sunod na nahuli ang 2 iba pa sa parehong araw. Kasi sa mga ganitong modus, hindi lang po ito 2 o 3 tao. Base po sa aming pagsisiyasat sa mga ganitong mga modus operandi, grupo po ito. Matapos ang insidente, mayroon pang ibang biktima ang dumulog sa kapulisan matapos mabiktima rin ng naturang mga sospek. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Daet Municipal Police Station ng mga naarestong sospek para masampahan ng kaukulang aksyon. So kaya po mag-ingat tayo sa mga ganitong mga modus dahil pag nakita po natin na kumbaga too good to be true po, medyo magduda na po tayo sa ganong transaksyon. Samantala, sinubukan namang kuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang mga biktima at sospek pero hindi na nagpaundak ng panayam ang mga ito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagkatuyo ng mga balon, problema ng ilang residente sa Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon.
Nangangamba ang mga residente ng Barangay Sulungan, Pasukin, Ilocos Norte matapos mawalan ng tubig ang kanilang mga balon dahil hindi na naabot ng water service area ang mga bahay. Tanging pinagkukuhanan lang daw ng mga residente ng tubig ang mga balon at batis. Ayon sa residenteng si Aris, napaaga raw ang pagkatuyot ng balon na karaniwan ay tuwing Marso o Abril. No ngamin talaga nga katikag ng mamawan talaga. So ingam permit na ijay taltalo nun saka nagitay karuba minuno ka ma'am, matang kam pila-pila kabnukan ma'am. Sa ngayon, umaasa ang mga pamilya sa tubig mula sa batis na panghugas ng kagamitan at panligo. Kaya patuloy din ang paalala ng barangay officials na gamitin ng maayos ang tubig at magtipid. Kat no digiti kasto nga timpon ma'am. Kaya kamo nay gusto sor iti adong pagginaw ko mangas jay. Digiti pinaglablaba. Agronong kami nati sarmin kan ma'am. Sa bayan ng Sarat, wala ring ulan at ramdam na ang tumitinding init, kaya natutuyo at nababansot ang bunga ng mais. Dahil dito, ipatutupad ang scheduling sa patubig. Ito'y para masigurong pantay ang distribusyon ng tubig sa mga taniman. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa mahigit 1,000 ektaryang rice farm ng Sarat, 300 ektarya lang ang napapatubigan. Kaya bukod sa mais, pwede ring magtanim ng bawang sa mga lugar na limitado ang irigasyon. Ayon sa Pag-asa, umaabot sa 34 to 37 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Ilocos Norte. Maliit din ang tsansa ng ulan dahil sa local thunderstorms. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahagi ng Mindanao uulanin ngayong araw. Narito ang report. Mga kapuso, muling inuulan ang ilang bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng easterlies ang Mindanao at ilang pangpanig ng bansa. Muli namang umiiral ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao mula umaga hanggang mamayang gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Patuloy naman ang pagbaba ng antas ng level ng tubig sa ilang dam sa Luzon, gaya ng San Roque na nasa 248.81 meters above sea level. Negative 31.19 meters ito sa normal high water level. Pababa rin ang level ng Pantabangan, Binga, Ambuklao, Lamesa at Magat Dams. Magsisimula na bukas, araw ng Sabado, February 10, ang NCAA Season 99 Juniors Basketball. Unang sasabak dyan ang Mapua Red Robins at Arellano Braves. Maglalaro rin ang iba pang koponan bukas, araw po ng Sabado, tuwing Biyernes at Linggo ang mga susunod na laro sa elimination round. Noong Season 98, Letran Squires ang nagkampiyon sa Juniors Basketball. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga riyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.